Rain or Shine Magnolia. So dito pumapasok yung adjustment during the game. So ang game plan ng Magnolia is tanggalin yung running attack ng Rain or Shine, which is nagawa naman nila, no? Lumama nga sila, they force Rain or Shine to play half court, no? Pero if you play half court, susceptible yon na ma-foul, na kumuha ng maraming foul o ma-foul yung pinaka-experience mo na defensive player. Sa case ng Magnolia, yung kanilang import na si Clint Chapman. Kasi kung papansin niyo, pag nandiyan si Chapman, nag-iiba yung tira ng Rain or Shine at lumamang pa nga sila ulit. Humabol yung Rain or Shine, lumamang ulit. Pero every time umuupo si Chapman, napupunta sa Rain or Shine yung momentum. And eventually, nung natanggal si Chapman due to 6 fouls, yun ang nag-serve ng tuloy-tuloy na paglamang at pagkapanalo ng Rain or Shine. So, lagay na natin sa ganun. No. At saka, kung ano yung hindi nila nagawa against Phoenix, yun ang ginagawa nila. Yun yung sinasabi. Di ba sinasabi ko nga, sinong pipigil kay Jalen Johnson kapag siya nasa loob ng basket? Although alam nating shooter itong si Jalen Johnson, kita naman yon. Pero walang makakapigil sa kanya kapag maring may umano sa kanya height-wise, pero strength-wise and heft-wise wala. Yung mas malakas siya at mas malapad siya kaysa dun sa local players ng Magnolia, at ang tatapat lang sa kanya si Chapman. Yun ang nangyari, no? So if you force a team to play half court on defense, chances are yung isa sa kanilang mga front line or dun sa backcourt, yun ang makukuhanan mo ng key, no? At dahil sa nangyari yon, and then Rain or Shine put emphasis on defense. Okay? Kasi yung kanilang 7 wins, 100 points sila. Dito, hindi sila umiscore ng 100 points, pero nanalo sila. Yung depensa nila ang nagpanalo rito, no? Bumawi sila sa defense, no? Hindi sila umano sa pace ng game. Naghahanap sila ng steals, turnovers, at nakakatakbo sila. So, yun lang pa.